Fernandez at Mendoza magwi-withdraw ng statements. Pwede ba yon? Narinig niyo na ba ang balita? Si Bryce Hernandez at JP Mendoza, i-withdraw daw nila yung mga sworn statements nila na namigay sa DOJ. Ang dahilan daw, hindi daw kasi sila natanggap bilang state witness. Ang tanong, pwede ba nila gawin yon? Well, ganito yan. Pwede silang mag-attempt na i-withdraw ang statement nila. Pero kailangan ito ng approval ng DOJ. Ibig sabihin, hindi automatic na pag sinabi na nilang ayaw nilang ipagamit ang statements na yon, wala na kaagad visa yon. No. Pag tumanggi ang DOJ na i-withdraw nila, pwede pa ding magamit ang mga statements na nasa affidavit. A sworn statement, once submitted for preliminary investigation, becomes part of the official records. Kahit mag-retract sila, the original affidavit remains as evidence unless the prosecutors or the court declares otherwise. Sabi ng Supreme Court, where a witness recants his testimony, courts must not automatically exclude the original testimony solely on the basis of the recantation. Ibig sabihin nito, kahit i-withdraw ng dalawa ang mga statements nila, pwede pa ding itong magamit na ebidensya kung gugustuhin ng DOJ. Ang DOJ prosecutors ang may final say. Isa pa, kahit i-withdraw nila ang mga affidavit nila, pwede pa ding tumuloy ang mga kaso laban sa kanila at sa mga idinawit nila. Hindi dahil withdraw na nila ang mga statements nila, dismiss na ang kasong yon. Hindi ganon. Sabi nila, ang cooperation daw nila is conditional sa pagpasok sa Witness Protection Program. Mali yun. Under RA 6981, admission to the program is not a right. Hindi pwedeng ipasok nyo kami or ibabawiin namin ang mga sinabi namin. Hindi ganon. In short, pwede nilang sabihin na binabawi nila ang statements nila. Pero sa batas, pwede pa din gamitin ito laban sa mga dinawit nila at sa kanila mismo. Pakinggan nyo ang band kong Hey Moonshine. Yan, walang bawian yan.